Saan nga dapat ilagay ang ating mga palmera plant para bumilis ang buenas sa ating tahanan? Gusto niyo bang malaman? Tapusin niyo ang video na to. Hello mga ka-jungle! For today's video ay i-share ko sa inyo ang magandang tropical vibe na halaman na ito, ang palmera plant. Meron ba kayo nito? Paki-comment nyo naman kung meron kayo. Alam niyo ba mga ka-jungle na ang ating mga palmera plant ay nagmula sa bansang Madagascar at dito din sa Pilipinas matatagpuan ito. Ang mga juvenile na mga palmera ay isang popular na indoor plant. Alam niyo ba mga ka-jungle, ang mga palm tree ay cultivated sa Pilipinas. Dito kasi sa Pilipinas, pangunahing pangangailangan ang ating palm trees. Ang coconut trees ay isa din na species sa mga palm trees. Kaya madami ang nakikinabang ng ating mga coconut trees. Ang itsura ng ating mga palmera, they are long and slender with lush leaves. Napakaganda o diba? Alam niyo ba mga ka-jungle na ang lifespan ng ating mga palmera ay umaabot ng 100 years. So dako naman tayo sa pampaswerte o bonus ng halaman na ito. Ang tamang paglalagay ng pwesto ng ating mga palmera plant ay makakatulong maka-attract ng money. Dahil nga sa kanyang evergreen na foliage na dapat nasa tamang pwesto sa ating mga tahanan. Saan nga dapat ang tamang pwesto o dapat ilagay ang ating mga palmera? According to Feng Shui direction, unang-una sa harap ng ating bahay o sa ating mga pintuan para papasukin niya ang mga swerte sa ating tahanan. Kung ilalagay ito sa mga tamang pwesto, may kahulugan at symbolism ang mga ito. Sa east ay kahulugan, family and health. Sa southeast, wealth and prosperity. Sa south naman, fame and recognition. At panghuli ang north, which is the career and business. So ayan mga ka-jungle, may mga simbolismo pala ang ating mga palmera plant kung saan natin ito ilalagay. Napakaganda o diba? Hep 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 mga ka-jungle, ang sinishare ko po sa inyo ay batay lamang po sa Feng Shui sa aking na-research. Ito po ay gabay lamang at nasa inyo lamang po kung maniniwala po kayo. So ayan mga ka-jungle, ang ating palmera na pampaswerte kung ilalagay natin sa tamang pwesto. So actually, ang tawag dito sa halaman na to is Areca palm. Tinatawag din itong palmera plant. So itong palmera plant ko, 2 years na ito sa akin, and as you can see, tumubo na ng maganda. Ang nakakaganda dito is pwede talaga siyang ilagay sa ating loob ng bahay. Tapos nakakapag good vibes siya dahil sa kanyang mga dahon na para talagang nasa forest tayo pag meron itong halaman sa loob ng bahay. Ang kinaganda lang dito sa halaman na to is hindi siya mapili ng soil. Kahit anong soil ang gamitin ninyo, hindi po siya mapili. Tapos, yung pag-aalaga naman dito, dapat indirect sunlight po yung ating mga palmera. Kasi pag nasa full sun, ay depende naman po kasi pag nasa full sun siya, if ever stable na po yung kanyang mga dahon, nagiging okay na po yung ating mga palmera. Kayang-kaya na po i-tolerate yung full sun. Pero yung mga juvenile like this one, yung maliliit pa lang, ay hindi pa kaya i-tolerate ang full sun. Kaya nga mga ka-jungle, sinishare ko sa inyo kung paano mag-alaga ng mga palmera para kung meron din po kayo, hindi na kayo mahihirapan. So sa full sun naman, pag ilalagay ito sa full sun, dapat meron tayong net o di kaya pangtabon dito para hindi masyadong arawan yung ating mga palmera. Ang ating mga palmera kasi is maninipis yung kanilang mga dahon nito. Then kung mapapansin nyo, para silang coconut trees. Yung coconut trees talaga, nagtotolerate talaga yon ng full sun. Syempre malalaki yon. Yung mga palmera kasi is mga juvenile palmera, yung mga maliliit, ay hindi yan nakakatolerate ng full sun, which is indirect sunlight yung requirement na gustong-gusto nito. Sa watering requirement naman po, sa pagdidilig ng ating mga palmera, gustong-gusto nila mga ka-jungle na araw-araw sila dinidiligan. Lalo na kapag indirect sunlight o nasa terrace o di kaya nasa harap ng ating bahay. Kasi nga, yung mga palmera plant, pag maninipis ang mga dahon, kailangan ng dilig araw-araw. Lalo na ngayong mainit o summer. Pero naman, depende pag sa weather. For example, maulan, huwag nyo na lang diligan ito kasi nauulan na naman sila. At saka, ang kinagan dito sa ating palmera, hindi siya mapili sa tubig. Kahit anong water
requirement ang gustong-gusto nila. Wag lang yung pagdidilig na sobra-sobra. So when it comes to the soil requirement, ang gustong-gusto dito sa ating mga palmera ay may halo dapat na sand or pumice. Kasi ngayon yung ating mga palmera, isa lang subtropical plant sila at tropical plant din sila. Parang same sila ng vibe. So kung same sila ng vibe ng ating mga palmera, so same din ng requirement ng soil. So dapat meron tayo ditong loam soil, pumice, like dapat buhaghag po ang ating soil para hindi ma-stuck yung kanilang tubig kasi it can cause root rot o pagkabulok ng kanilang mga dahon o mga roots. So ayan mga ka-jungle, when it comes to the fertilizer naman, you can fertilize this plant once a month o di kaya annual basis. Depende po sa inyong fertilizer. So kung organic or 14-14-14, pwede pong once a month. So as you can see, yung ating palmera dito parang yellowish siya kasi nga nilagay ko to sa full sun. So nagkamali lang ako. So ayan, pinasok ko na lang siya dito. So ngayon okay naman siya, parang bumabalik naman po ang ganda niya. Kaya nga napansin ko talaga na hindi nila gusto yung full sun kapag mga juvenile plant pa sila. Pero as you can see naman, very healthy na po ang ating mga palmera plant o areca palm. So ayan mga ka-jungle ang ating areca palm or palmera plant. Sana na gustuhan nyo ang video na to, na-share ko na po sa inyo ang simbolismo ng halaman na ito at pampaswerte po siya pag ilalagay po sa tamang pwesto. Ayan mga ka-jungle, I hope may nagustuhan po kayo dito sa ating video for today. And if you like this video, don't forget to heart, share, and follow my Facebook page. You can also visit my YouTube channel to subscribe, to click the notification bell para updated kayo sa panibago kong video. And ayan mga ka-jungle, maraming salamat and I will see you next episode because more plant, less stress! Hello everyone, ako si Mark. Gumagawa po ako ng plant tips and featuring indoor and outdoor plants. So kung gusto nyo po ng mga ganong content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel. Lahat ng mga video ko ay naka-organize according to the playlist ng Mark of the Jungle Plants.